Tinanggal ko nga po yung drawer na nakalagay dito para nga po lumuwag at magkaroon ng space. Pero itinabi ko nga lang po muna yung tinanggal ko dito dahil may paggagamitan nga po ako doon. Pagkadating nga po ni Jowa ay diretso naman nga po kami umalis para mag-grocery at mamili nga po ng kulang dito. Pag sahod talaga ni Jowa ay pinapamili ko nga rin po ng paninda. Bumili na nga rin po kami ng 6 na kilo na bigas dahil pag 5 nga po ay kukulangin na sa amin. Kaya pagkadating nga po namin ay dinisplay ko na nga po ito para wala na nga pong nakakalat dito sa aming sala. Bumili nga po ako ng 2 tray ng itlog at dahil mabilis nga lang po ito maubos sa amin. Ayan at pinag-iisipan ko nga kumarites kung ilalagay ko na nga po yan dyan ng nakatray o di kaya isasalin ko. Ako lang pala muna ang nag-aayos dahil si Jowa nga po matutulog daw muna siya. Hinayaan ko nga po muna siyang matulog dahil meron nga daw po siyang pasok ngayong linggo. At madalas nga po siyang nag-overtime para nga po magkaroon kami ng ekstrang pera. Saan ko na nga rin po si Sia na bumili ng Knorr dahil hindi nga po kami nakabili. Nawala talaga sa isip ko at nakalabas na nga po kami ng grocery bago ko nga po naalala. At dahil mahaba nga po yung pila kaya sabi ko nga utusan ko na lang si Sian. Nagbago pa lang isip ko na hindi na lang pala tray ng itlog ang ilalagay ko dyan at isasalin ko na lang. Dahil masikip nga po tingnan at hindi maganda. Narealize ko nga po na hindi nga po kasya yung 2 tray ng itlog dyan kaya nagbago na naman yung isip ko o diba? Kaya naman kinuha ko nga po yung lagayan ng candy para yun na nga lang po yung lalagayan ko ng itlog. Di naman masisira yung itlog dito kumarites dahil mabilis nga po ito maubos. At alam ko nga pong magkakasya yung 2 tray ng itlog dito at kulang pa. Kaya ayan nililipat ko na nga po ulit doon sa lagayan. Namalingki na rin pala kami ni Jowa ng aming lulutuin na ulam. At dahil gabi na nga kumarites kaya hindi na nga rin po ako nakapag-video sa palengke. At alam ko naman na hindi nyo nga masyado gusto na ako nga po ay nasa labas. Mas gusto nyo talagang pinapanood na nag-aayos ako dito sa bahay at sa aking munting tindahan o di kaya nag-go-grocery. Dahil Sabado nga ngayon kumarites, nagtutotal na nga rin po ako ng utang sa tindahan. Halos nasa 5 daliri nga lang po yung mga nakakautang sa akin. Tuwing Sabado nga po ay nagbabayad ka agad. Syempre kahit papaano makakaikot pa yung puhunan natin iyon dahil hindi naman ganun katagal. Ang mahirap lang talagang pautangin kumarites yung nagbabayad nga po ng kinsenas katapusan. Minsan pa kababayad lang ay magpapalista na naman. May ganoon ba kayong customer kumarites na kababayad lang ay magpapalista na kaagad? Pinutasan ko na nga rin po yung mga chicheria kumarites para nga po pagkagising ni Jowa ay i-display niya na lang. Kaya pagkatapos ko nga po dito ay diretso na nga rin po ako sa kusina para nga po makapagluto na ng ulam. Habang ako nga po ay nag-aayos ng tindahan, syempre hindi mawawala yung ating customer. Kaya naman dinala ko nga muna itong bigas doon sa kusina namin. Bago ko nga po maisalin ay mayroon na naman nga pong bumibili. Syempre unahin nga po natin yung ating mga customer kumarites. Kaya naman nung wala na nga pong bumibili ay diretso na nga rin po ako sa kusina. Magsasali na nga rin po ako ng bigas at magluluto na ako ng ulam. At dahil purong prito na nga po yung inulam namin ng buong 1 linggo kaya sabi ko kami nga po ay magsasabaw muna. Nakakasawa din talaga pag yung ulam natin ay sunod-sunod nga pong prito. Kagaya ng hotdog, minsan itlog at saka Lucky Me. Ayun talaga yung madalas naming inulam ngayong linggo dahil wala nga pong budget. Okay lang yan, at least nakakakain nga po ng 3 beses sa isang araw at nakakapagmerienda pa nga. Pag ganun kulang nga po ako sa budget kumarites, hindi talaga ako pumupunta ng palengke. Mapapapikit ka talaga pag nakikita mo nga yung presyo na sa palengke. Bago nga po ako magluto kumarites, hinugasan ko nga po yung tirang hugasan dito muna para wala nga pong kalat habang ako ay nagluluto. Una nga rin po ang maghihiwa ng mga ingredients dahil tulog nga po si Jowa. Abay pagising nga siya kumarites, siya nga po ang nag-aasikaso lahat dito. Ako nga lang ay magluluto. Ito nga lang po na gulay ang ilalahok ko sa aming nilaga, repolyo at patatas. Masarap din sana ito may mais pero dagdag gastusin na naman nga po iyon. Babawiin na nga lang po natin sa lasa ng ating niluluto. Bali 40 pesos nga po ang nagastos ko sa gulay. 20 pesos nga po yung hiwa ng repolyo at 20 pesos naman nga po yung tumpok ng patatas. Kaso napansin ko nga po na may butas pala yung isang patatas kumarites. Kaya ayan na tinuhugasan ko na muna bago ko nga po balatan para matanggal muna yung putik doon sa patatas. Ang next ko nga pong hihiwain ay maghihiwa muna ako ng sibuyas at kamatis. Syempre hinugasan ko na nga muna yung kamatis. Hinugasan ko nga po muna yung baboy na binili namin kumarites bago ko nga po ito ilagay sa kaldero. Hugasan ko nga po ito hanggang sa maging malinaw na nga po yung pinakatubig niya. Tapos ko nga pong hugasan yung baboy ay hinugasan ko na kaagad yung planggana. Syempre at inilagay ko na nga diretso yung baboy doon sa pinakakaldero. Laking hiwa nga lang po ng kamatis at sibuyas yung gagawin ko kumarites dahil sabaw nga po ito. Titimplahan ko nga po muna ito ng asin at saka ng bitchin. Lalagay na nga rin po ako ng patis. Ito nga po yung mga panghalong iniready ko na.
Pagkakulong nga po ng baboy ko Marites ay tinanggal ko na nga po muna yung mga lumulutang dyan. At dahil hindi nga po silikon yung kutsarang ginamit ko kaya naman nakaalalay lang talaga yung aking pagkuha. Syempre para hindi magasgas yung ating lutuan, nilunod ko na nga rin po yung patatas para nga po masabay siyang lumambot doon sa pinakababoy. At dahil kulong-kulo na nga po ito ko Marites, magdadagdag na nga po ako ng sabaw. Para mabilis nga pong lumambot yung ating pork ay kaunting sabaw nga lang po yung kailangan muna. At po pala ako ng pamintang buo dyan. Kuluin ko nga po muna ito ko Marites para naman nga po mas malambot pa. Ganyan nga pong malambot na yung karne ay pwede na nga pong magdagdag ng sabaw. Dahil gusto nga ng mga bata yung sabaw kaya hindi pwedeng kaunti lang. At na nga rin po ako ng nor pork ko Marites. Syempre at pakukuluin lang natin ito ulit. Kaya naman nung kumulo nga po siya ay titikman ko ulit ito. Syempre para malaman ko nga po kung ano nga po yung kulang sa aking niluluto. Yung matabang nga po siya kaya nag-add lang ako ng pati. Ilunod ko na nga rin po yung gulay dahil okay na nga po yung karne at yung lasa niya. Kukuluin ko nga lang po ito ng isang beses para maluto nga lang po yung pinakagulay niya. Mag-add na nga rin po ako ng dahon ng sibuyas para nga po mas malasa siya. Ganito nga lang kabilis magluto ng nilaga. Tinakpan ko nga po muna ko Marites para nga po kumulo kaagad. Ayan at nakaluto na nga po ako ng aming hapunan. Kaya naman sabi ko nga kay Kuya Sian ay gisingin niya na nga po yung papa niya at kakain na nga po kami. Ayan at nakaupo na nga po sila sa lamesa. Ako naman nga po ay nagbabantay sa tindahan habang sila nga po ay kumakain. Ayun lang ko Marites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.